Isang mapagpalang araw pong muli mga kahardot. Welcome po sa aking channel, Mega Love Shoutout po. At sa umagang na ito ay isang pasasalamat po ang ating iparating sa ating buong may kapal kay Papa God sa pagbibigay po niya ng patnubay, gabay sa ating mga kaligtasan, lalong-lalo na sa ating mga kalusugan. Amen. Sa araw na ito ay panibagong video. Uli ang ipakikita ko sa inyo tungkol dito sa mga gawain namin sa palibot-libot ng aming construction site, Taragay, at ito ang aking video. At yun guys, may pakikita ko sa inyo na isang kulang at mali. Hindi naman sabihin natin mali, kulang lang. At kung makikita nyo, nandito nga tayo sa taas, itong wall na ito. Ayan. Ito nilagyan natin yan dyan ang kulong sa kanto na yan. Dito sa gitna, ayan, may kulong tayo dyan. Yan. Doon mayroon din sa kanto na yan. Pero dito sa kabila na ito ang hindi na-anticipate ang pagkakamali natin. Ayan. Ito ang walang kulong na nailagay. Kaya ang gagawin natin dito ngayon, magplatan tayo ng kulong dyan. Pata dyan sa ibaba niyan, ibabakbakin natin yung blocks na yan tulad ng ginagawa doon sa kabila. Ayan guys, ito guys, inumpisahan ng bakbakin. Ayan, natapos na itong sa gawing itaas na lang yung binabakbak. Ayan, at yan po ilalagay natin ng kulong na 20 by 20. Ayan, bali obligado nating lagyan yan dahil walang persa pagka hindi natin nalagyan, kasi yung kulom na una hanggang dito lang sa ilalim. Ngayon ito parapet na ito additional, pero kailangan natin lagyan ng kulom yan mga kahardot. Ayan po, at makikita ninyo ngayon. Ayun, so kaya natin pinabakbak yung hollow blocks na yan. Talagang kailangan magkaroon ng kulong dito. Kaya ganun yun po. At sinasabi ko nga, hindi lahat ng trabaho ay nasa sa drawing. Kailangan natin ng mga pagbabago. Tayo na po ang magdi-decide doon. Kaya yan po ang ginawa natin dyan. Lalagyan natin ng kulong yan. Parte na yan. Basta po gilid ng mga hollow blocks, nag-file kayo ng hollow blocks, lalo na kung wala siyang kakonect, dapat talaga may kulong yan. At yan po mga kahardot, atin pong panoorin ang aming pinapagawang yan. Talaga tuloy-tuloy lang po. At ito nga ating binabakbak na yung hollow block na yan. Pero bago nga binakbak ay reminder muna natin yan sa nakikita nyo. Yung may tama na yan, yan po ang aalisin natin. At para magkaroon tayo at magawa natin ng poste ang gilid na yan. Napakahalaga po niya. Mayroon pong poste ang edge ng mga hollow blocks. Kahit saan po kayo gumawa, dapat meron yan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating panonood. Ayan, nag-install tayo mga kahardot. Yun, yun. Yan po, mayroon tayong lintel beam sa itaas na yan. So, dyan na po kakabit yung ating bakal. Dyan sa lintel beam na yan. Ayan. Only exposed the steel, P-steel? Madin kulukat ay matibay. Only open the steel P-steel
Ayan po. Countable one is. Ayan. Yan po mga kahardot at ipakita ko sa iyo. Sa ibabaw naman, naglagay dahil dyan ng lintel beam sa ibabaw, obligado, may bakal yan. Dito lang hindi nalagyan nung naghalo blocks. Ayan, kaya po yan ang ating priority gawin ngayon bago maglagay ng cladding. Yo, 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 yo. Ayan guys, titingnan natin yung ating pinagawang kulom. Ayan, naikabit na ang bakal. Ayan, oh. Ayan. Ayan, may bakal na yan. Nalagyan na ng bakal at yan, nakadawils yan sa blocks. Oh, sa ibabaw. At lalagyan niya ng hook. Okay. Yan po at nakita nyo yan, mayroon na tayong planted column dyan. At yan ang maghahawak dito sa ating wall. Suporta sa ating wall. Ayan guys. Okay. Yun o. Ayan, at nakalagay na. Oh. Yan. Nailagay na ang steel sa kulom. Oho. At ito guys, nalagyan na ng forma. Hindi ko na naipakita sa inyo ang paglalagay ng forma. Dahil nabisa yan, may forma na siya. At bukas ay atin po yung bubuhusan. Andito pang isa, ganyan lang ang simple na madali ang forma yan. At itong ating turret ay ibinutas natin dito yan para ipit na ipit siya. Kita nyo yan, wala nang kawala yan, hindi na yan ma-disforma. Ayan, napakahigpit. Yan guys, at 4 moments later. atin guys, good morning. Dito ulit tayo sa itaas at bubuhusan natin yung kulom natin ginawa na yung nagkamali, nagkulang. Ngayon bubuhusan na natin. Tingnan nyo guys, ayan na, binuhusan na yung kulom na ating additional. Ayan, may Pakistani Sindabad. Ayan, okay. Nagbubuhos na po tayo. At ito, dalawang kulom yan. Yan po yung ating nagkulang noon, kaya inihabol natin. Kaya po sa paalalang muli sa ating mga mason, kahit hindi man kayo nasabihan ng mga inyong superior, ilagay po sa isip, lahat ng edge ng hollow blocks obligado pong naka-enclose, intact, or maglagay po ng kulom, especially na dito sa katulad nitong firewall. Yan po, isa po ay isang paalalang napakahalaga. Ayan. More moments later. At yan guys, so nailagay na natin ang kulom na buhusan. Yan na po, matatag na yan. O kabilaan, doon sa kabila naman yan. Napakatatag na po ng ating parapet wall na yan. Ayan guys, so huwag pong kakalimutan, lahat ng edge ng block dapat ayan ay nilalagyan ng kulom. At yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video ito, at naway may nakuha kayong kaunting idea tungkol sa paglilay ng wall na kailangan po sa lahat
ay meron po tayong kulong. At as long as possible, we need that every 4 meters maglalagay tayo ng kulong. At yung nasa gilid, importante, katulad ng aming ginagawang ito. Yun lamang po at maraming salamat. Bye bye.